Kaugnay sa nananatiling tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, makakapanayam natin si Professor J. Batumbacal, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea at Assistant Professor ng UP College of Law. Magandang umaga, Professor Batumbacal. Welcome sa News to Go. Magandang umaga, Howie, at it's nice to be back. Thank you for inviting me again. Yeah. Well, konting context lang, ano, yung geography lesson tungkol sa Taiwan and the Philippines. Siguro maraming hindi nakakaalam na sobrang magkalapit lang itong dalawang bansa. Well, first of all, Taiwan is considered a province of China. So hindi siya talaga bansa as far as the international community is concerned. So, kasi pag pupunta ka sa Batanes, mas malakas pa yung radyo galing sa Taiwan kaysa sa yung galing sa mainland Luzon, no? Which shows na napakalapit talaga ng Taiwan sa Batanes at sa boundary ng Pilipinas. So, parang inevitable na magkakaroon ng mga engkwentro ang mga barko natin sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Totoo yan, Howie. Kasi nga, kung titingnan nyo sa mapa, siguro mga 50 mila lang yata ang lapit ng isla ng Batanes dun sa dulo ng Taiwan. Kaya talagang magkakalapit masyado ang mga lupa natin dyan. So, mas malapit pa yung Batanes sa Taiwan kaysa sa, halimbawa, Cagayan Province sa North. Kasi hindi mo mapagkakaila yun sa mapa. Talagang ganun eh. Pero yung hindi mo rin mapagkakaila na matagal na rin parte ng Pilipinas ang Batanes. Okay, ngayon, speaking of the map, no, may galing to sa'yo. So, anong ibig sabihin ng mga guhit-guhit na yan? Yeah. Yung guhit-guhit na yan, nagpapakita kung gaano komplikado talaga yung sitwasyon dyan pagdating sa pag-aalam kung saan talaga ang sakop ng bawat bansa. Okay, so, para, linawin lang natin, yung malaking isla dyan sa taas ay Taiwan. At yung sa baba, yan ang Northern Luzon. At sa pagitan ng dalawa ay mga isla ng Batanes Province. At ang Babuyan Islands. Babuyan Islands at Batanes. Kung titignan mo, yung red line na parang kwadrado dyan na malaki, yan yung tinatawag nating international treaty limits. No? Nung nilipat ng Espanya ang Pilipinas sa mga Amerikano, ito yung drawing nilang linya. Para ma-describe or para ma-identify kung ano yung mga kasama sa tinatawag nilang Islas Filipinas. So, sandali. Ito yung malaki, ito yung pinakamalaking, ito yung itong red lines na sumasakop ng Luzon, no? Yan ang sinasabi mong international treaty limits? So, sa loob niyan, Philippine territory na? Yun ang sa ating batas matagal na nire-regard yan ng ating pamahalaan na yan yung sakop ng Philippine territory. Ang problema lang natin diyan kasi is yung status ng waters. Kasi sa international law, yung waters niyan ay ang importanteng linya ay yung namang asul, no? Yung asul na nakapaligid sa Pilipinas na yan yung tinatawag na exclusive economic zone. Ayun ang sinasabing EEZ. Okay. So yan ang kinikilala ng UN at international community. Hindi itong international treaty limits na sinasabi mo. Tapos yun namang puti na parang napaka-irregular na linya na yan, yan ay isa lang linya na drawing ng Taiwan na hindi man lang yata tayo na notify officially. Pero yan yung ginagamit ng kanilang Coast Guard na parang informal enforcement boundary nila. So, kumbaga, as far as they're concerned... Sa kanila yan? Sa kanila yan. So, obviously, may conflict yung dalawa. Kasi yung puting guhit na yan, malaking bahagi niyan, nasa loob ng asul na guhit na kinikilala na exclusive economic zone natin. At lalo na yung pula na matagal nang sa posisyon naman ng gobyerno, yan yung sakop ng Pilipinas. Ngayon, additional complication pa dyan, kung mapapansin mo, merong orange line dyan na parang kurbada between Taiwan and the Philippines na pababa sa Luzon Coast. No? Yan yung parte ng original na 9-dash line. Noong 1947, yung Taiwan yung original yung gumuhit niyan. No? Kaya yan yung sinasabi nila noon na nag-identify ng kung anong sakop nilang mga isla. Kaya ko nilagay dito to para mapansin talaga ng lahat ng mga tao. Kasi kung titingnan mo yung dilaw na linya nanggagaling sa Taiwan at nagpupunta dun sa right side ng Balintang Channel, no? Yan yung kurso ng fishing vessel. At kitang-kita na yung fishing vessel lumagpas kahit doon sa dalawang linya ng na-drawing ng Taiwan. Yung 9-dash line tsaka yung puting boundary.
So talagang nasa loob ng Pilipino, Philippine side yan, kahit sa sarili nilang At sinasabi mo, interpretasyon. yung impormasyon na yan ay nakabase doon sa coordinates na nanggaling mismo sa Taiwanese. Sa Taiwan Coast Guard din galing yun. Dahil, Pero bakit sinasabi nila na, iba naman ang sinasabi nila sa media na nasa teritoryo daw ng Taiwan, yun nga ang yung insidente. Yun nga nakakabahala doon. Kasi the only way na pwede mangyari yon ay kung sasabihin nilang kiniklaim nila yung Balintang Channel na bilang parte ng exclusive economic zone nila. Hindi naman pwede yon dahil nandyan ang teritoryo ng Pilipinas at nandyan din yung exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi maaring i-claim nila hanggang Cagayan na yon, yung 200-mile zone na galing sa Taiwan. Kaya hindi legitimate na claim yon. Kaya nagtataka rin nga ako paano nilang i-justify yung ganong klaseng posisyon. Kasi kung ganun yung posisyon nila, di dapat tayo rin sasabihin natin na yung mismong coast ng Taiwan Philippine waters. Dahil Kasi sila, within 200 naman natin. miles ng EEZ natin. Oo, ganun din naman sa Japan na merong isla silang napalapit sa Taiwan. Buong Taiwan nasa Japanese waters na kung ganun ang posisyon nila. Okay, mukhang napakalaking international issue ito. No? Pero hindi kaya nasanay na yung mga Taiwanese fishing boats na mangisda dyan sa paligid lang ng teritoryo natin, nagkataon may nagpapatrol, no? Kasi nga, sinasabi nga ng Coast Guard natin at ng BFAR, yung Bureau of Fisheries, na talagang nangingisda talaga yung Taiwanese fishing fleet sa teritoryo ng Pilipinas. Pero mas naging agresibo tayo sa pagpapatrol in just recent times. Kaya parang naging inevitable na itong klaseng enkwentro na nagulat din siguro yung Taiwanese fishing boat na, meron ng ganito yung Pilipinas. Dati naman, wala naman nagpapatrol dito. Biglang may ganon. At siguro, hindi rin nila alam kung paano mag-react. I mean, of course, speculation ngayon yan dahil hindi pa tapos ang investigasyon. No? Pero dahil yung matagal na yung traffic ng mga fishing boats dyan. Ano? At saka dati naman, hindi naman yata masyadong pinapansin ng Pilipinas yung Taiwanese fishing fleet dahil wala tayong kakayahan. Pero ngayon, mukhang lumalakas yung ating kakayahan para magpatrol kaya nangyari yung incident. Maaring ganon. Kasi matagal na problema yung illegal fishing dyan. At hindi lang illegal fishing. Meron pang drug smuggling at saka illegal logging pa nga. Kasi ang reports ng mga taga-Batanes, ninanakaw daw yung mga logs nila, yung mga mangroves nila. So, marami talagang problema dyan sa parte na yan ng Pilipinas. Yung pagdating sa law enforcement, aminado din naman na ang Philippines, pagdating dun sa assets nila dyan sa area na yan, talagang kulang na kulang. Kung maalala mo, nagkaroon pa ng documentary dyan sa area na yan noong mga 2001 ba yun? O ano, na iisa lang yung vessel, patrol vessel na ginagamit ng Coast Guard at yung vessel na ginagamit nila search and rescue vessel, hindi actually patrol boat. Ngayon, ang BFAR nagkaroon ng mga patrol boats to, siguro mga mid-2000s galing to sa Spain. Kaya may mga nakadeploy din talaga dyan na mga patrol boats. Siguro nga, ngayon lang nangyari ito, pero matagal na talagang posibilidad yan kasi yung problema nga nung intrusions ng mga vessels na to ay matagal na ring alam at pinipilit naman kahit limited yung resources ng Coast Guard, ng BFAR, ng Navy, pinipilit pa rin nilang magpatrolya kung hanggang saan nila kaya. Okay, may dalawang issue kasi rito. One is yung boundary nga. At saka, saan ba talaga yung teritoryo ng Taiwan? Saan ba talaga yung teritoryo ng Pilipinas? The other issue is the incident itself. Yes. No? Nagkaroon ng encounter, let's assume na may legitimate law enforcement mission itong Coast Guard and BFAR, may namatay. How should this be resolved according to international law? Kasi maaring sa international waters nga nangyari ito Well, hindi maaring international waters to dahil nga pasok na pasok talaga sa loob ng EEZ natin. No? Okay. Una yon. Pangalawa, tama ka, magkahiwalay na kaso yan dapat. Yung illegal fishing ng Taiwanese vessel at yung kaso na maaring ma-file tungkol dun sa actual enforcement. Magkaiba yan talaga. Hindi dapat maapektuhan nung isa yung kabila. No? Pagdating kasi doon sa issue ng law enforcement sa EEZ, talagang it's within the powers of the Philippines to enforce its fisheries laws within its exclusive economic zone. Yung conduct naman ng mga law enforcers in actually implementing this mandate,
that is parang administrative na issue yan, disciplinary issue yan. Within the Philippines din dapat yan sinesettle. No? Kumbaga, kahit, kunwari, nasa kalsada ka, tapos may abusong ginawang isang law enforcement officer, whether traffic aid o police, whatever, yung ginawa niya na yon ay dapat dumaan yan sa proseso ng internal discipline and administrative proceedings. Hindi niyan dapat maapektuhan yung greater issue ng law enforcement natin within our EEZ. Kasi ang hirap dyan, ang hinihingi ng Taiwan, kumbaga, dahil daw sa insidente na to, ibigay mo na sa amin yung pangisdaan dyan sa Northern Luzon. Hindi pwede yon, no? That is an issue of foreign policy. Kasi parang nahahalo na yung mga iba't ibang issue na dapat nga hiwalay. Kasi may law enforcement incident na maaring krimen, kung overkill nga, etc. So, kailangan ma-handle nga yun in terms of a disciplinary case. Pero yung fisheries agreement or fisheries negotiations or talks na ginagawang na naging demand ngayon ng Taiwan, parang ginawang condition yon to resolve this other case, the case of the killing. Which should not be talaga. Hindi pwede yon. Kasi yung issue ng fisheries, yung issue ng natural resources, yung rights mo over that, that's bigger than this issue. That is, mas malaki yan kaysa dun sa insidente na ito. So would you say they're kind of taking advantage of, and they're using maybe the, kasi ang tindi ng public outrage sa Taiwan, ano? Kumbaga, sumasakay yung gobyerno doon and trying to, and also using their economic leverage to kind of extract concessions from the Philippines. So, nabasa ko yung isang sinulat mo, sa isang sabi mo, Philippines should stand firm, no? Wag mag-concede ng mas malaking issue. Kasi talagang they're taking advantage of this incident talaga. Hinahalo nila yung mas malaking issue doon sa issue ng insidente. Tapos, kahit naman pag kunwari magbasa ka sa internet, meron din mga Taiwanese na observers, Taiwanese scholars na nagsasabi na nag-overreact talaga masyado itong current government ng Taiwan kasi malapit ang eleksyon, kasi mababang masyado ang approval rating ng current administration sa Taiwan. Kaya naghanap sila ng convenient na parang scapegoat para kasi nga madaling mag-unify ng tao kung meron kang ma-identify na kalaban na ekstranghero. At yun ang ginagawa, mukhang yun ang ginagawa din dito sa atin. At saka kailangan din sigurong mas maintindihan ng Filipino public yung issue na to sa konteksto rin ng kanilang politika. Kasi sinasabi mo, may domestic political considerations to na baka hiwalay naman doon sa international considerations. Kasi yan din ang nangyari doon sa Sabah, di ba? Mag-election din, kasi kaya mukhang sinakyan din ng mga iba't ibang politiko doon, both opposition and government. Kaya pati yung relasyon ng Malaysia at saka Pilipinas naapektuhan. So it's the same here. May domestic political considerations. Okay, salamat doon sa enlightenment. Very interesting. Maraming salamat, Professor Jay Batumbakal, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea at Professor sa UP College of Law.